yung trabaho ng isang journalist. Yung trabaho ng mga pulis ay ipaubahay mo na sa amin. Tingnan mo, kababae mong tao, pinatulang ka ng tarantadong yun. Mabuti na lang hindi ka napuruhan. Eh kung minalas ka, eh di, cargo di konsensya pa kita. Gusto ko lang matapos itong kaso ni Angelo. Yun lang. Naroon na ako. Uulitin ko sa'yo, Dayan. Hanggat hindi ka tumifigil, hanggat hindi mo pinauubaya sa amin ng kasong ito, lagi na lang malalagay sa langanin ng buhay mo. Gusto ko lang naman gumanti sa mga kabutihan ginawa sa akin ni Angelo. Malagay ang buhay ko sa panganib. Nandun siya. Tinulungan niya. Ngayon, sa kabiguan na mahuli ang mga pumatay sa kanya. Hindi ko ba alam, parang nakokonsensya ako. Um, Parang pakiramdam ko napaka-inutil ako. Wala akong magawa para sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Dayan. Ganon din kami. Masyadong na-demoralize sa mga tao ko dahil sa pagkamatay ni Angelo. Pero, anong gagawa natin? Hindi pangkaraniwang tao o grupo ang nakalaban. Ang importante, we are not giving up. Sabi nga even a simple crime saves a little white soul. Alam mo yan. But we have to stick to one another. Kaya, mag-ingat ka. Masyadong malaki na ang problema ko dahil sa pagkamatay ng isang tao. Ayokong maranagan yun kapag napahamak ka. Hello? Miss Martin, si Popoy ho ito. Popoy, anong balita? Nasaan ka? Andito ako sa Timog. Ma'am, yung isang tao ni Chen dito sa tapat. Sigurado ka? Yes, ma'am, hindi ho ako maaaring magkamali. Um, Good, okay. Diyan ka lang, ha? Pag may pagbabago, tawagan mo kagad ako. Pero kung malis siya, sundan mo.
Pero kung hindi mo kaya, tandaan mo na lang yung plaka ng sasakyan niya. Oo nga. Okay, sige. Good afternoon, this is Captain Rector's office. May I help you? Yes, I'd like to speak to Captain Recto, please. I'm sorry, ma'am, but he's in a conference right now. May I know who's on the line? Pakisabi si Dayan Martinto at importante. I'm sorry, ma'am, but Captain Rector distracted me not to accept any calls. May I just take your message? Si Captain Recto ang gusto kong kausapin. At kung gusto mong malutas ang kaso ni Sergeant de Mesa, gagawin mong sinabi ko. But, Teka ba, miss? Ano ka ba, civil employee? no, ma'am, I'm a police officer. Ganun naman pala eh. Then get Captain Recto to me. Or I'll file a complaint against you to the PNP command. You get it, Missy? Siyempre, kilala kong tao. Kasama ko siya sa publikasyon na pinagsusulatan ko. Photographer siya sa departamento ko. Na-lay off lang siya. Pero madalas tumatawag yan dahil nagtatanong ng trabaho. Hindi yan hold-upper. Na-rub out yan. Okay. Kung hindi siya hold-upper, paano mo yun ipapaliwanag sa akin ang pagkakakilala sa kanya ng mga taxi driver? Kung gugustuhin naman eh. Maraming paraan para matakpan ng mga kalokohan at mga kasalanan na yun. Teka, Dayan. Anong ibig mo sabihin? Gumagawa kami ng isang rabaw? Pinagbibintanan mo kami, ganon? Alam nyo, kahit ipatong-patong niyo pa yung kaso sa tatlong lalaki, kahit sabihin na nating sila na rin ang pumatay kay Lapu-Lapu, o di kaya sila na rin ang namaril kay Rizal, wala na tayong magagawa. Dahil patay na ang mga biktima, wala silang masasagot. Sorry na lang tayo, diba? Wala akong pakialam sa paniniwala mo. Ang importante sa akin, ang lumalabas sa investigasyon ko. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Yun ang version nila. Yun ang totoo. See? Anong gusto mo? Gumawa ko ng kwento para mapagbigyan ka at anong yung iba tao? Kapitan, bilang isang alagad ng batas, tungkulin yung paimbestigahan tong kasong ito. Lalong-lalo na't may nagre-reklamo na katulad ko. Aba, the most you can do at least, no? Reopen the investigation at i-technical suspension itong mga pulis na to. Kung hindi, kukulitin ko kayo. Mamaya't mamayain, naku, lalabas yung mga artikulong sasabihin ko, ayaw niyong gumalaw, para naman malutasan tong problema ito, di ba? Alright. Nagbibigyan kita. Gagawin ko. Ay, bistigang ulit. Pero ito, tandaan mo diyan. I'm warning you. Oras na magsulat ka ng isang article na walang basehan, ako ang unang makakalaban mo. Understand? Kapitan, kilala niyo, pumapalakpak ako sa mga taong dapat palakpakan. Pero hindi ko mapipikit ang mata ko sa mga kapalpakan. Sige, gagawin mo na. Ipadadala ko sa iyo ang magaling kong tauhan, si Sergeant Angelo de Mesa. Siya ang gagawa ng investigasyon para sa ganon. Malaman mo na wala nangyaring rub out or kung ano man ang suspicion mo. Kasinungaling sila. Pero yun ho ang nakalagay sa report ng polisiya. Hindi po totoo yun. Asa bahay ang anak ko at may bisita. Noong gabing maganap ang sinasabing hold-upan ng mga taxi drivers. Pagkaalis po ng kanyang mga kaibigan, dinaanan siya ng dalawang kaibigan niya at manonood daw po sila ng sine. Sila na nga po at ang kasama niya ang napatay. Kung ganon, kilala niya yung mga kasama niya. Opo. Kaibigan na sila ni Kuya. Madalas nga silang dumalo sa bahay.
Pero meron bang mga kaso o di kaya record sa polisiya na nagka-problema ang kapatid mo o di kaya yung mga kasamahan niya? Wala ho. Mabait ko ang kuya ko. Sa katunayan nga, siya pang nagpapa-alpha yung magkakapatid. Tsaka, sa tingin ko ho, masayahin na ho ang grupo niya. Pero, wala ho silang hilig sa gulo. Wala kayong napansin na pagbabago bago namatay ang kapatid mo o di kaya yung mga kasamahan niya? Wala naman ho. Wala naman. Minsan ko lang siya nakita nalungkot. Noong isa siya sa mga natanggal dito. Pero sandali lang iyon. Bumalik ang sigla niya noong bigyan mo siya ng madalas na trabaho sa mga coverage mo. Kaya, tulungan mo kami. Ikaw lang ang alam ko makatutulong sa amin. Tulungan mo kami mabigyan ng katarungan ng anak ko. Tay, hindi ko ako mga nako. Pero igiging kong ilabas ang buong kaso nito sa madla. Wala ko kaming maaaring ipagmalaki. Mahirap lang ako kami. Pangalan lang at dahil ang kayamanan namin. Ngayon, paano lilinisin? Pangalan ng anak ko. Sa gayo, hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng mga pulis na yun. Kami na ang inapi. Ngayon, pinalalabas pa nilang kami ang masama. Kung kayo ang nasa kalagayan, ayan. Kung tayo isang ama na nawala ng anak, Tay. Tay. Kung ano man ang naglalaro sa isipan mo, huwag mong ituloy yan. Hayaan mo nang iiwan natin sa batas. Hawakan nila ang kaso ng inyong anak. Naintindihan ninyo? sana nga magawa nila yan. Dayan. Kung hindi, bahala na. Pero, hindi ko papayagan. Basta mawala na lang. Maglaho ang kaso ng anak ko. Kung hindi nila magbibigyan ng katarungan, ako ang magbibigay sa kanila noon. Dayan, isang reporter. At hindi ka pangkaraniwang reporter. Isa kang top-notch journalist. And naniniwala ako, nakabisado mo na rin ang nature ng mga tao. Bibihirang kamag-anak ng isang suspect sa kung anumang kaso, ang aamin na may kasalanan yung kanyang kamag-anak o talagang nagkasala. Alam mo, Angelo, bilang isang journalist, alam ko sa unang tingin pa lang sa isang tao kung nagsisinungaling siya o hindi. Pati sa mga kamag-anak ng mga napatay, iisa lang napansin ko. Lahat sila nagsasabi ng totoo. Pati na rin yung tumawag sa akin ng gabi niya. Naalala ko pa yung sinabi niya. Bigla na lang daw silang pinutukan ng mga pulis. Sabihin na natin. Tanggapin na natin totoong sinabi yun ng tao. Ang problema, hindi natin pwedeng panindigan sa husgado yan dahil patay na yung nagsalita. Isa pa, saan ang dahilan? Alam mo, hindi basta mamamaril lang isang pulis ng walang dahilan eh. Yan ang version ng mga kasama mo. Correction. Mga kapwa ko pulis. At ayon sa mga kapwa mong pulis, pinasakay daw sila sa mobile, natakot, medyo lumaban, kaya ayan, pinutukan. Ganun kadali lang naman yung kwento eh. Alam mo ba? Alam mo kung anong problema natin pare-pareho? Ha? Walang saksi. Wala.
Kaya advantage kayo. Ganun ba? Yun naman ang problema eh. Iisa lang naman ang sagot sa mga ganitong sitwasyon. Iisa lang. Lumaban. Tumakas. Tapos, ayan. Kung ano nung pang mga kasinungalingan. Ang problema dyan, wala na ibang versions. Dahil patay na mga biktima. Dayan, ganyan ba kalaki ang galit mo sa aming mga pulis? Angel, hindi ako nagagalit sa inyo. Ang kinasasama lang ng loob ko, bakit pati mga opisyal ang nagtatakip sa mga kaso ng mga pulis na to? Ang kinasasama ng loob ko, pati yung mga walang malay, walang kasalanan nasasama. Ano ba naman yan? Ang hinanakit naman namin, kahit na totoo na ang sinasabi namin, wala pa rin may gustong maniwala sa amin. Alam mo ba? Sa 100%, siguro mga 20% lang ang pakikinggan nila dahil yun ang gusto nilang paniwalaan. Ang masakit pa nito, kadalasan itinataya mo na ang buhay mo, imbis na isang tapik sa balikat ang abuti mo. Hindi. Mga malimbintang pa ibabato nila sa'yo. Angel, mas masakit mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung pinagtatakpan ang may mga kasalanan. Walang galang na ako sa inyo. Kayo po ba si Dayan Martin? Ako nga, sino ba sila? Ako yung nakakita na barilin ng 2 pulis ng 3 lalaki. Ha? Ba't ka nandito? Anong nagtulak sa'yo para lumitaw ka? Nung palang nasaksihan ko ang patayan, hindi na ako mapalagay. Lalo na nung mabasa ko sa dyaryo yung mga sinulat niyo tungkol sa mga pagtakip ng mga otoridad sa nangyari. Alam ko hindi totoo ang sinasabi ng mga pulis. Pinatayo ng walang laban ang mga lalaking yun. Paano kayo nakakatsak? Nakita ko po ang pangyayari. Patulog na po ako nung maganapang insidente. Nagulat na nga lang po ako nung makarinig ako ng sunod-sunod ng putok ng baril. Tumakbo po ako. Pinanggalingan na malapit sa kinaroroonan ko. Nakita ko po ang 2 pulis na nakatitig sa bangkay ng 2 lalaking yun. 2 pulis lang? 2 lang po ang nakita ko. Pero Pero hindi mo nakita yung aktong pagbaril nila. hindi po. So, paano nyo natitsak na sila ang bumaril dun sa pumatay? Nakita ko pong nalitan po nila ang baril na hawak na isa sa mga napatay. Malabo yata yan Kung talagang nakipagputukan yung mga napatay, bakit pa pinalitan ng mga pulis yung mga baril nila? Yan ang hindi ko rin maintindihan. Maraming salamat na lang sa pagpunta mo dito. Mag-coordinate na lang ako sa kaibigan kong pulis para makatulong yan sa investigasyon ng kaso. Papatawag ko na lang kayo kung kailangan ko kayo. Teka muna. Kaya mo bang panindigan to? Kailangan pa ko ba yun? Aba, kailangan kung gusto mong matapos ang kaso. Yan ang hindi ko masisiguro. Galing mo bumaril Mabuti nang laging handa.
Sa hanap buhay kong ito, pwede kang lapitan kung sino-sinong tao dyan na binayaran at papatahimikin lang ako. Sa ganito, tsatsakin kong kasama ko siya. Di ba nagtatakot sa'yo boyfriend mo? Isipin mo. Baka pagka mag-asawa na kayo tapos nagkamali siya, di ba niya naiisip, bala hahabol sa kanya? Alam mo, kung tutuusin niya, mas matapang ka pa kaysa sa amin mga pulis. Sabi mo yun, ha? Ang sabi ng vendor, wala naman daw naganap na labanan. Tatatlo lang ang putukan. Sunod-sunod pa. Para sa'yo, tama ng basihan nyo para sabihin mong hindi nga hold upper yung mga tao? Hindi, Angelo. Kilala ko yung napatay. Hindi siya masama. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na lay off yung taong yun. Kahit gaano kabait ang isang tao na may kasabihan tayo, di ba? Ang taong nagigipit, kahit sa patalim kakapit. Pero hindi siya ganong klaseng tao, Angelo. Oh, andun na ako, andun na. Eh, ang problema nga natin, wala naman tayong makuha testigo para kontrahin ang alibay nitong tatlo eh. Kahit na kami. Ilang beses na namin silang inimbestigahan pabalik-balik. Pero pinaninindigan pa rin nila yung unang statement na binigay nila. Ang sabi nila, nung silitan nila yung tatlong tao, nanlaban, bumulot, kanya napilitan silang pumutok. Kaya hanggang wala tayong makukuha testigo na magkakalakas loob para harapin itong tatlong pulis natin, wala mangyayari sa kaso. Ang ibig yung sabihin, hindi mabibigyan ng katarungan ng mga napatay? Hindi. Ang sinasabi ko diyan, huwag kang masyadong umasa. Sa tagal nga na iniimbestigahan kong kaso to, imbis na makakita ako ng liwanag para bang habang tumatagal, mas lalong lumalabo ng lumalabo eh. O paminsan-minsan may nakukuha kaming ilang informasyon pero hindi ito sapat para matinag ang pinaninindigang katuwiran ng tatlong pulis. Huwag magalala. Hindi ako titigil sa pag-iimbestiga sa kasong to. Pwera na lang kung talagang makikita kong wala na talagang mangyayari. Pero hanggang may nakikita akong konting pag-asa, ipagpapatuloy ko ang investigasyon. Para sa'yo. Wag para sa akin. Para sa katulungan. Para sa mga tao na hanggang ngayon ay umaasa pa na mabigyan sila ng katarungan ng pagkamatay ng kanilang mga minamahal sa buhay. Angelo, gawin mo para sa mga biktima. At magiging biktima pa na kung sakaling matakpan muli. Matakpan ang kasinungalingan ng katotohanan. Mabuti naman at napasyal ka. May wala din kasi gumagawa sa bahay eh. Ako nga itong nag-aalala, baka nakaka-istorbo ko siya. Tapos na yung articles ko. Masakit yung sinabi mo eh. Wisit ka, papunta-punta ka dito, tapos... Ay, nako. Ano ba talaga? Wala ka lang magawa sa bahay, no? Jake? Jake, ikaw ba yan? Ako nga. Kamusta ka na? I'm fine. Ikaw, how are you? How's New York? Okay lang. Oh, that's good. My God, 2 weeks ka na hindi tumatawag, ah. Kakainis yata yan. Kala ko na kung may nangyari sa'yo, nagkasakit ka. I miss you so much, Jake. Me too, honey. Kaya lang, pasensya ka na. May konting problema lang kaya hindi ako nakatawag sa inyo itong mga nagdaang araw. Problema? Bakit mabigat ba? Parang hahalata ako nga sa boses mo eh. Hindi, okay na. Ikaw nga ang inaalala ko. Ako? Ba't ako?
Fine. What do you mean, Jake? I'm sorry, Dayan. I don't want to hurt you, Jake, no, don't. Please don't say. but I have to. Kailangan sabihin ko sa'yo. Gaya nung usapan natin noon. Walang lihiman. Ikakasal na ako, Dayan. Last buwan eh. Hindi na ako nakaiwas. Dayan, please understand. Hello? Hello, Dayan? Hello? Hello? Hi, Jake. So ito pala ang dahilan kung bakit mo ako dinala dito. Oo. Dahil kailangan malaman mo kung anong developments ng kaso. Pinangako ko yun, di ba? Eh baka naman sabihin mo, wala akong ginagawa. Bakit ang bago nila? Meron. Yung isang pulis na nakapatay, yung nakabaril doon sa 3 lalaki, umamin na. Di tama ako. Teka, pakinggan mo muna. Sa ngayon sa investigations ko at saka investigations sa mga kasama ko, hold-upper talaga yung 3. But, hold-upper na hindi talaga yun ang trabaho nila. Ang labo mo naman. Pakiulit nga. Hindi ako malabo, makinig ka nga. Di ba natandaan mo? In-identify sila ng taxi driver, yung 3, di ba? Oo. But like in all cases, kapag ka yung kaso, lahat na ng angulo ron, napawalang saysay, mapipilitan tayong tanggapin yung natitirang posibilidad na kasagutan dahil tiyak yun ang tamang sagot. So ang lumabas? Nang-hold up nga sila. Hold upper sila, pero dahil sa katuwaan lang. Nang-hold up yung 3, katuwaan lang. And then, pagkatapos ng hold up, naisip nila, madali pa lang mang-hold up. Makakalusot tayo, easy. So, nang-hold up pa ulit, 2 beses. Oh. Katuwaan pa rin. Kanya pala, nagtataka kami sa mga investigasyon, hindi nila nililimas yung pera ng mga taxi drivers. Hindi kagaya ng natural ng mga magnanakaw dyan. Limas ang pera ng taxi drivers at ultimong yung sasakyan, tinatangay nila yun, dadali nila, pati yung kotse, di ba? And then, we started asking around. Nagtanong-tanong kami doon sa pinangyarihan ng shootout, ng patayan. Sabi naman ng mga witnesses doon na nakuha namin, hindi naman daw nanggaling sa panunod ng sine yung 3 lalaki ron, kundi nanggaling sa isang sauna bar. Na-trace namin, tanong-tanong din kami ron, in-identify naman sila ng mga attendants na nag-service sa kanila. Nagkataon lang na siguro, paglabas nila, doon nila nakasalubong tong grupo ng mga pulis. Siguro, nagbabalak mo naman sila mang-hold up. Pero paano man nun mapapaliwanag yung sinabi sa akin ng nakasaksi? Nagdalawa sa kanila ang nakahawak ng baril tapos pinalutan daw ng pulis. Ano daw yun? Alam ko na rin kung ano nangyari doon dahil inamin na rin sa akin ng isang pulis. Ang totoo nun, yung 2 napatay, ang dala-dala palang baril, air gun. Yung pellet gun. So, ang ginawa nila, pinalta nila yung baril dahil nag-alala sila kung ano magiging reaksyon na naman ng publiko. Sipin mo, masasabi na mga pulis nakipagbarilan yung kalaban ng dala-dala pellet gun. At least, yung pinaltan lang ng totoong baril, mas madali nang ipaliwanag yun. Siyempre, alam mo, hindi ko rin naman masisisi yung mga pulis eh. Kasi, kahit na pellet gun, kahit na kahoy pa yung baril mong yan, kapag bumunod ka at itinutok mo sa pulis, kahit na ako, puputokan kita nun. Dahil wala na akong oras para alamin pa kung totoo baril mo o hindi eh. So in other words, libre na sila. Ganun yun eh. Hindi. Not entirely. Maaaring nakalusot sila rin sa napatay nilang 3 lalaki. Pero, yung cover-up na ginagamit nila para matakpan tong kasong to, parang mahirap tanggapin eh. Ang totoo niyan, naka-technical arrest sila ngayon. Baka naman sabihin mo, wala kaming ginagawa ah. Believe na talaga ako sa'yo, Angelo. Mukha yatang madadagdagan ng guhit yung braso ng uniforme mo, ah. Hindi naman siguro. Hoy, ikaw, kausapin mo si Captain Recto. Para naman medyo maalis yung tampo ng tao. Alam mo ba kung di dahil sa pagpupursige nun, hindi naman magkakaroon ng liwanag tong kasong to. Oo na. Yun ang gagawin ko naman talaga eh. Tsaka kung makita mo yung artikulong ginawa ka sa kanya, nako, mabibilib ka. Sama mo na naman ako. Ganda rin ang dating ko.
Calling all unit. Please proceed immediately to the headquarters. We have a positive identification of a kidnapper and some group. Please proceed to the headquarters. Tuloy natin ha. Sasama ako. Teka muna. Reporter ka. Police business ko. May iwan ka na lang. Huwag ka na sumama. Ikaw na muna magbayad nito. Ha? Eugene! Oh. Eugene! Oh. Tayo sa kanya. May bagos. Uba. Kaya na muna. Ikaw naman nakakahiya ka. Pilit talaga ako sa utak mo, Chief. Ang galing-galing mo. Aba, hindi magtatagal. Yayaman tayo. Kaya nga pagputihan nyo. Basta masusunod lahat ng plano ko, lahat ng lakad natin, eh hindi papalto. O tol, pwede na ba yan pang matrikula mo? Sobra na to, kuya. Sige na, kunin mo na yan. Pag nakatapos ako, kuya, pwede na kayong tumigil sa ginagawa ninyo. Huwag na natin pag-usapan ito. Gawin mo ang gusto mo, gagawin ko ang gusto ko. Wala tayong pakialaman. Hanggat ibinibigay ko lahat ang gusto mo, ay tumahimik ka na lang. Okay? Diba? Dali. Wait, guys! Kaya ka na! Dali! Doon sa bahay! Dali! Dali! Lusog na natin ko tayo! Dali! Pasok! Ano na? Ano ginagawa mo dito? Eh kung ano balisa, ano pa ba? Balita, naluloko ka na ba? Delikado itong lakad namin ah! Bakit mas delikado pa ba dito kaysa sa kudeta coverage ko? Pwede ba? Dito ka na lang, ha? Huwag ka nang aalis dito. Ha? At pag nagkakutukan, magtago kayo, ha? Pambihira yan. Paano naman ako makakakuha ng fights? Ayan, walang utak ang bala, no? Walang kinikilala yan. Pag humarang ka sa daanan niya, tatamaan ka. Kaya dito lang kayo, huwag kayong aalis. Tara! Narinig mo sinabi niya? Dito lang tayo. Huwag tayo alis. Yan, tayo. Doon tayo. Oh! Babayan pa rin yun! Sir! Biligtang, sir! Kaya mo, mahuhuli rin yun. Oy, kayo, etong mga huli to, dalhin nyo na sa headquarters, ha? Tindrin nyo na rin doon, na may mga patay dito. Tayo! Tayo! Sir! Tayo! Kiri! May mga paigiyan. Sige, patay, oh. Yan, ganyan. Shit. Kasi, tama ko na mo. Bitch!
Yan. Saan tama mo? Ha? Tingnan lang, dapis lang. At tikas kasi ng ulo mo yun, oh. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Hindi ba sabi ko sa'yo, doon lang kayo, huwag kayong maalis doon? Natamaan na nga eh. Sige. Halika. Halika. Nakakita. Halika. Dali kita sa ospital. Ray. Ayan, napapala mo. Angelo? Angelo, gising na. Angelo. Oo. Oo. Pasensya ka na. Bug ako eh. Basta ka na. Okay na ako. Okay na ako. Tikas kasi ng ulo mo eh. Di na nga mauulit eh. Talagang hindi na mauulit dahil hindi na ako papayag. Hindi nga ako namatay doon sa ring. Mamamatay naman ako sa nervyo sa'yo. Di ka pa umuwi sa inyo. Paano naman kasi kita iiwanan dito? Tsaka, teka. Ba't alam mo hindi pa ako umuwi? Kasi yun pa rin ang suot mo eh. Tsaka, nangangamay ka na. Baho, no? Sorry. Okay lang, okay lang. Kaya mo. Total. Tayo naman magkaibigan tayo. Kaya, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwanan. Mawawala na siguro ang lahat. Pero ako pa rin ang matitirang kasama mo. Kaya naman sa'yo. Okay lang yun. Dahil sa akin, mag-permission ka. At siga naman kasi ko yan. Ano sa totoo lang? Parang nagtatagal sa tigas ng ulo mo. Bait mo kasi sa akin eh. Nangaral ako. Sige na. Tulog ka na ulit. Palakas ka muna. Isa pa, baka mamaya mabinat ka o pa masisirila. Tulog ka na. Kaya konti uwi na rin ako malisod sa inyo na. Thank you.
Malas naman ang utol mo. Nanghihingi ng pamatrikula, nihalin pa. Ang may kasalanan nito, yung mga pakialaw merong pulis. O hindi ako nagkakamali. Yun din ang tumira sa mga salisigang at saka maakyat bahay gang na grupo ni Oka. At isa pa, yung mga bukas, kotse kam. Sinirbaho na. At ang balita ko, tayo na susunod. Pati ba naman yung ibang gang? Sinabi mo pa, talaga mahilig magpoporme. Pasalamat siya, hindi pa siya nayayari. Hindi. Lahat ng araw, linggo. Mauubos din ang swerte niya. Haji, ano ba plano? Alagay ba pababayaan mo na lang ang ganun-ganun yung kapatid. Talagang hindi. Gusto niya magpakabayani? Pagbibigyan ko siya. Pero ang alam ko, walang bayaning buhay. At hindi medalya ang isasabit sa kanya. Bala. Dali! Sakay! Please! Kaya lang, ito. Sige na. Kaya ka ka. Paano din? Tutuloy na ako. Sige. Sabay. Sabi mo na lang ako. Ingat! Ganti ka, pulis. Excuse me sir, meron ko ba kayo mga suspect sa mga nangyari? Wala pa. Pero iniimbestigahan namin ang mga posibilidad. May connection ho ba to sa ginawa niyong pagbuwag sa kidnap or ransom group na hindi pa natatagalan? Hindi ko pa masasagot yan. Alam nyo, magaling na pulis si Sergeant De Mesa. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang tungkulin, marami siyang grupong nasagasaan. Maaari siguro na isa sa kanila ang may kagawa nito. Anong action binabalak mo yun? Well, hanggat hindi ito malinaw ang kasong ito, wala akong masasabi. Pero hindi tumitigil ang mga tauhan ko sa paghahanap ng mga motibo tungkol sa insidente. Yun lang po ang masasabi ko sa ngayon. At maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Yung mga iba pang development sa susunod na araw na ho. Sir, maraming salamat po sa pagsagot ng mga tanong niyo po sa amin. Salamat po, Kapitan. Tuloy po kami. Dayan. Gusto ko siyang makita. Huwag na, Dayan. Hindi mo lang magugustuhan ng makikita mo. So unfair. It's so unfair.
Nabigla rin kami. Hindi namin inaasahan to. Kung masakit sa'yo, Dayan, ganun din sa amin. Lalo-lalo na sa akin. Bukod sa isa sa pinakamagaling na tauhan ko si Angelo, hindi na iba ang turing ko sa kanya. Sino bang may kagagawan nito? Sino? Base sa mga testigo, grupo ng kidnap for ransom na minsan nakainkwento nila ang may kagagawa nito. Kailangan ko siyang makita. Please lang. Kailangan. Huwag na, Dayan. Hayaan mo nang manatili sa isipan mo yung kanyang anyo nung nabubuhay pa siya. Dayan, tahimik na siya kung saan man sa naroroon. O wala na tayong magagawa para sa kanya. Pero isa pa. Bigyan mo ng katawan ang kanyang pagkamatay. Yari din. Sa wakas, nakaganti ka rin. Buhay na naman ang dilensya natin. Wala nang kontrabida. Ang mas mabuti pa yata lumayo muna tayo. Pulis yung nayari natin eh. Pag pinarabaho tayo nun, malamang sa presinto ang bagsak natin. Kung hindi man, habang buhay tayo ron. Kung nalusutan na natin ang pinakamagaling na pulis sa kanilang departamento, ano pa ang katatakotin mo? Yan ang gusto ko, Sir J. Buong loob mo eh. Napatunayan natin na mas magaling tayo. Kahit na mas magaling sila, napatunayan natin na mas magaling pa tayo. Oh, di ba? Hello, Dayan. Dayan, si Jake to. Dayan, I got good news for you, honey. Hindi na matutuloy ang kasal ko. Plano ko umuwi dyan sa Pilipinas para makita ka. Para magkausap tayo. Dayan, we could start. Sana maintindihan mo. Hello? Hello, Dayan? Hello? Huwag mo akong alalahanin, Dayan. You go ahead and cry. Makakabuti sa puso niyan. Tayo talaga. Sabi mo kahit wala ng lahat, nandiyan ka pa rin para sa akin. Ikaw pa rin ang nasa tabi ko. Ikaw ang kaakbay ko. Kaso, ikaw una nag-iwan sa akin. Kadaya mo talaga. Hindi mo pa ako handa.
pangalan niya. At ayon sa mga nasagap ko, malaki ang motibo niya na patayin si Sergeant Mesa dahil noong gabing nakainkwentro niya mga polis, kasi napatay ang abuso niyang kapatid. Saan siya makikita? Walang makapagsabi dahil simula nung mabog ang grupo niya, bigla na rin siya nawala pati ng kanyang mga tauhan na nakasama niya nakatakas. Ito, panggastos mo. Salamat to. Basta pag may bago kang impormasyon, paalam mo kagad sa akin. Importante yan. Oho, nasabihan ko na rin po ang iba kong mga kasama. At nakakalat ang mga matatenga natin sa Maynila, Miss Martin. Maliit lang ang lugar na to para hindi natin siya makita. Buti naman. At kung di niyo mamasamain, bakit gano'n na lang ang kagustuhan niyo mahuli ang taong ito? Sabihin na lang natin, para sa isang kaibigan na nawala ng dahil sa kanya. Ale, magandang hapon ho. May tatanong po sana ako. Ano po yun? May hinahanap po kasi akong tao. Minsan ho siya nagawi dito, kaya baka sakaling... Ano mo ang pangalan niya? Actually, minsan ko lang siya nakilala, kaya hindi ko maalala yung pangalan niya. Tapos ang problema, nawala ko pa yung address niya. Pero ang naaalala ko banda dito daw siya nakatira. Kaya kung alam niyo po, kasi minsan ko natulungan ko siya makahanap ng trabaho.
Naku, paano ko ho kayong matutulungan yan? Hindi nyo alam ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. May litrato po ako. May iniwan siya sa akin litrato. Ito, tingnan nyo. Baka kilala nyo. Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Pero natitiyak kong hindi siya taga rito. Dahil halos lahat ng taga rito ay kilala ko. Sigurado po kayo. Pero teka, parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Nakita ko na siyang minsan dito noon. May kasama pa nga siyang 3 lalaki. Bumili pa sila ng soft drinks dito. Ganun po ba? Siya nga yun. Mari, siya nga ito. Siya nga yun. Sige ho. So, kilala nyo ho siya talaga. Hindi ako maaring magkamali. Sabi ko nga sa'yo, halos lahat ng taga rito ay kilala ko. Pati mga bagong mukhang bumibili. Pati nga yung pinatay na pulis na nakatira dyan sa tapat matatandaan ko. Kaya nga lang, nakasakay siya sa kotse. At saka lubhang napakabilis ng mga pangyayari. Sige ho. Maraming salamat ho. Salamat po. Yan ang mga litratong kumakalat sa'yo, Che. Nakuha ko yan doon sa isang tauhan natin. At ang masamang balita nito, tukoy ka na raw. Nakilala ka raw ng babaeng tindera na yung bang binila natin ng soft drink sa tindahan. Nakasalukuyan, minamanman na natin ang kilos ni Dimesa. At yung nagkakalat, na litrato mo, yung pambubaing press na bata ni Dimesa, yung tinamaan mo nung nilay tayo. Matindi raw ang galit sa'yo, Che. Dahil siguro doon sa natodas mo, yung bata niyang pulis, hindi ka raw tatantanan. May problema to. Babae lang to mga bata. Takutin nyo ng gusto. Makikita nyo. Parang bulak ng basa ito, hindi makagalaw. Ibang klaseng babae yan Daig pa yung isang pulis kung makapag-imbestiga. Palaban! Gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin. Hindi ako natatakot. Kung yung mga pulis nga nahirapan natin. Siya pa. Pakialamera kang babae. Masyado ka makatsyang. Kaya ito ang bagay sa'yo. Ha! Dapat nakikipag-coordinate ka sa amin. Hindi ka dapat nagsasarili sa investigasyon mo. And besides, you had no authority from me. Tingnan mo nangyari. Muntik na mapahamak ang testigo mo. I was just trying to help. Alam ko, Dayan. Pero sa ginagawa mo, hindi lamang buhay mo ang nilalagay mo sa panganib, kundi pati ang buhay ng mga taong kausap mo. Dayan, alam kong masakit ang nangyari. But please, hayaan mo na sa amin ang hakbang sa pag-iimbestiga sa kasong ito. Anong gusto mong gawin ko? Tumahimik na lang at antayin ang resulta ng investigasyon? Okay. Kung gusto mong makatulong sa paghanap ng impormasyon, fine. But please, Dayan, don't put your life and anybody else in danger. Katulad niyan. Nag-retract na ng statement ang iyong testigo. Ayaw niya ng patunayan o panindigan ang unang sinabi niya. Pero nakasalita na siya.
Yes, correct. Andun na ako. Pero kung hindi naman niya panindigan o patunayan sa korte, Dayan, magiging katawa-tawa lamang tayo. Baka isipin pa nila, gawa-gawa lang natin ang mga bagay na ito. Alam mo, dahil dun sa ginawa mong yan, sayang ang mga pagod natin. Ale, please. Tulungan niyo naman kami. Para niyo na. Mahirap na ho eh. Baka ho nakakamukha lang nung taong nagmerienda sa tindahan ko yon. Baka ho pag idiniin ko siya, eh hindi naman pala siya yun eh. Sumbatan pa ako ng konsyensya ko. Hindi totoo yan. Dahil kung siya nga ang pumatay, hindi ka ba susumbatan ng konsyensya mo? Dahil alam mong mabuting pulis siya at taga-roon pa sa inyo. Habang gumagala tong kriminal na to, at hindi napaparusahan dahil ayaw nyo magsalita. Mahirap na ho eh. Kayo man ho ang lumagay sa kalagayan ko, ganun din ho ang gagawin nyo. Mag-isa na lang ho akong inaasahan ng mga anak ko. Kawawa naman ho sila kung mapapatay pa ako. Ali, wag po kayong matakot. Kung gusto nyo, bibigyan namin kayo ng security, maghapon at magdamag habang nandito pa yung kaso. Naku, hindi ho. Minsan na ho nila akong pinaulanan ng bala. Baka sa susunod ho, granada na ho ang ihagis nila sa akin. Baka matuluyan na ho ako, madadawit pa ho pati mga anak ko. Pare, hindi na ako tatagal ito. Lagi lang nagpasusunod sa ating babae yun eh. Gutom na tayo. Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Sa araw-araw na lang, laging nasa utak ni Che ang reporter na yun. Eh pagtatanungin mo naman, kung anong tatrabawin natin, lagi nakasingal. Eh bakit di natin hiwalayin yung si Che na yan? Bakit di tayo kumuha ng grupo? Katulad ni Berto. Kaya lang, nagtutulak nga lang tayo ng bato. Anong kasi ba to? Reisya po. Pag nahuli ka, patay ka. Eh bakit? Dati naman natin ginagawa yun ah. Di ba yung pulis na pinatay natin? O, isa pa yon. Binala sa kapatid niya, hihingi na ng matrikula, napatay pa. Ano masasabi mo? Aba, mahirap yun. Pag malaman ito ni Che, lagot tayo. Alam nyo naman, pag bata niya, bata niya. Patay tayo. Eh bakit yun naman sasabihin kay Che yun? May karapatan naman tayo ah. Pag nalaman niyang nagsasalita tayo sa grupo natin, bahala siya. Yun nga mahirap ng mga kasama eh. Puro tayo dada eh. Alam niyo ugali ng amo natin. Ang dapat nito, mag-isip tayo ng magandang paraan nang hindi tayo mapahamak. Aba, pag-iisipan ko muna yan. Alam niyo naman, mahirap makalaban si Che. Yun ang sinasabi ko. Kung ayaw nyo at hihiwalay kayo, iisipin ko muna kung sasama ako sa grupo o aalis ako. Hindi, paglaban natin. Ba't wala ba kayong mga katawan? Oh, ikaw. Basta't ako, kitsi ako. Ikaw, ewan ko. Hindi, nagkapiyado na tayo. Kinakalang, kumain na rin tayo. Lagi, sila lang nakakain. Kaya nga eh. Hindi tayo, may tayo ngayon. Kaya nga nagpapalamig tayo eh. Eh kung araw-araw ganyan puro init ang ulo, walang mangyayari sa atin. Kayo na nga lang. Hindi, lalaban ako. Kinakalang, tirayin na natin sila. Lumaban na tayo ng parehasan. Oh. Oh, pakay ka ba ron? Hindi pa rin. Basta ako, kitsi ako. Hindi, talagang mahina ang loob mo. Duwag ka talaga eh. Ano nangyari mo? Hindi ko nga rin alam eh. Ito ang sinabi ko. Na ang gawin mo na lang,
ay yung trabaho ng isang journalist. Yung trabaho ng mga pulis ay ipaubahay mo na sa amin. Tingnan mo. Kababae mong tao, pinatulang ka ng tarantadong yun. Mabuti na lang hindi ka napuruhan. Eh kung minalas ka, eh di, cargo de konsensya pa kita. Gusto ko lang matapos itong kaso ni Angelo. Yun lang. Naroroon na ako. Uulitin ko sa'yo, Dayan. Hanggat hindi ka tumifigil, hanggat hindi mo pinauubaya sa amin ng kasong ito, lagi na lang malalagay sa langan ng buhay mo. Gusto ko lang naman gumanti sa mga kabutihan ginawa sa akin ni Angelo. Malagay ang buhay ko sa panganib. Nandun siya. Tinulungan niya. Ngayon, sa kabiguan na mahuli ang mga pumatay sa kanya. Di ko pa alam. Parang nakokonsensya ako. Parang pakiramdam ko, napaka-inutil ako. Wala akong magawa para sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Dayan. Ganon din kami. Masyadong na-demoralize ang mga tao ko dahil sa pagkamatay ni Angelo. Pero, anong gagawa natin? Hindi pangkaraniwang tao o grupo ang nakalaban. Ang importante, we are not giving up. Sabi nga even a simple crime saves a little whiter soul. Alam mo yan. But we have to stick to one another. Kaya, mag-ingat ka. Masyadong malaki na ang problema ko dahil sa pagkamatay ng isang tao. Ayokong maranagan yun kapag napahamak ka. Hello? Miss Martin, si Popoy ho ito. Popoy, anong balita? Nasaan ka? Andito ako sa Timog. Ma'am, yung isang tao ni Chen dito sa tapat. Sigurado ka? Yes, ma'am, hindi ako maaaring magkamali. Good, okay. Diyan ka lang, ha? Pag may pagbabago, tawagan mo kagad ako. Pero kung malis siya, sundan mo.
Pero kung hindi mo kaya, tandaan mo na lang yung plaka ng sasakyan niya. Oo. Okay, sige. Good afternoon, this is Captain Recto's office. May I help you? Yes, I'd like to speak to Captain Recto, please. Oh, I'm sorry, ma'am, but he's in a conference right now. May I know who's on the line? Pakisabi si Dayan Martinto at importante. I'm sorry, ma'am, but Captain Recto had distracted me not to accept any calls. May I just take your message? Si Captain Recto ang gusto kong kausapin. At kung gusto mong malutas ang kaso ni Sergeant de Mesa, gagawin mong sinabi ko. But... Teka ba, miss? Ano ka ba, civil employee? No, ma'am, I'm a police officer. Ganun naman pala eh. Then get Captain Recto to me. Or I'll file a complaint against you to the PNP command. You get it, Missy? Yes, ma'am. Good. Kanuhin bayad, oh. Sige, lagay mo lang sa lamesa. Sige po. Hoy! Ano ba yung kape? Sandali na lang, oh. Tagal. Kape lang na. Ito na, sir. Uli-uli, pag ako umorder, bibilisan niyo ah. Opo. Ginagaya mo ba ako? Hindi, oh. Kala ko ginagaya mo ako eh. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Sa kulungan ka na sumigaw. Sige! Eh, Sinabi magsalita ka na! ano po ba kung gusto niyo sabihin? Wala talaga ako alam eh. Punyeta to, masyado mo kami pinaigal! Talaga po wala ako alam eh. Nabigla lang po ako kanina eh. Sir naman, ang sakit na niyan eh. Pag hindi niyo ako tinigilan, didimanda ko kayo. Talagang matigas ka! Friend! Sir! Ang problema rito? Salita ko, sir eh. Ganun ba? Sir! Teka, sir! Huwag niyo akong pakilaman! Ang atarantado kayo. Kaunting pitik lang. Police brutality. Anong tawag niyo dun sa pagtangkang niyong patayin si Miss Martin? At dun sa pamamaril sa tindahan ng matandang babae? At doon sa pagpatay kay Sergeant Timis? Anong tawag niyo dun? Ano? Wala po ako talaga alam, sir. Hindi ko po alam yan, sir eh. Gano'n. Opo, wala po ako alam dyan. Kaya nga, dapat sa'yo, mamahinga na. Ha? Sir! Sasabi na po ako totoo, sir. Huwag na po yan, baka pumutok po yan. Sasabi na po ako totoo. Yung totoo? Opo, lahat po, totoo po. Sige! Kailan ba? Kanina lang. Nabalitaan ko sa mga kosa natin na nagiinuman doon. Bigla raw dumating ang mga pulis, napilitang pumutok at tumakbo. Wala rin nangyari. Timbog din. Di, dalawa na lang tayo natitira. 3 pa tayo, pati si Che. Pero nagtago na yun. Sigurado yun. Abay, magtago na rin tayo. Kung ganyan nga yung ulo eh. Nagtago eh. Anong pinabalak mo ngayon? Sisibat muna ako sa probinsya. Doon muna ako magtatago. Saka na lang ako babalik dito pag tayo na. Oh, isama mo na rin ako. Hindi pwede. Mas mahirap kung magkasama tayo. Madali tayong mahuli. Pambira ka. Paano kung malaman ito ni Che? Bahala na. Kaysa naman tumambay tayo dito. At hintay na natin ang paghuli sa atin. Sinasabi ko na nga ba eh. Pulis yung pinatay natin eh.
Tiyak na hindi tayo titigilan ng mga kasama nun hanggat hindi tayo nagagantihan. Ngayon, ang pinakamababang sentensya sa atin, salvage. Kung gusto mong dumito ka, bahala ka, basta ako alis. Sir, magandang gabi ho. Pwede mo magtanong? Ano mo yun? Kasi kilala niyo ba ito? Oo. Diyan ho yan nag-i-stay, oh. Maraming salamat po ah. Sino yan? Chief! Dayan, huwag ka namang pumilit. Hindi ako papayag. Buhay mo pinangangalagaan ko. Pero you owe me this, Captain. Alam ko malaking naitulong mo sa pagkakahuli ng mga bata ni Che. Pero yun ay obligasyon ng lahat ng mga mamayan. Hindi lamang katulad mong reporter o journalist, hindi lahat tayo. Kailangan makipagtulungan tayo sa otoridad para malutas kung anumang krimen. Pero... At kilala ka ni Che. Baka mamaya kung ano pa isipin nun, gawin ka pang hostage. Pare-pare tayo malagay sa peligro. Hindi na ako bata. Kaya naintindihan mo ang sinasabi ko. Pero kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ayoko pa rin sumugal. Dito ko lang mag-aalis. Huwag mong ipipilit na gusto mo. Kamusta na ba yung Chinese na sinosurveillance na sa San Lorenzo Village? Ano boss, Mr. C. Okay naman. O kasi, kailan po natin papasukin? Okay, mainip. Akong bahala doon. Basta, bantayan nyo na siyang mabuti. Ako nang bahala sa ganon. Alright?
Tulad kayo ng bata mo! Walang pinagpa! Akin na yung baril mo. Akin na. Sige. Ako rin bahala rito. Umalis ka na. Umalis ka na. Chief? Ayan. Proteksyon mo sarili mo kahit wala si Sergeant Dimesa. Eh, paano yung napatay ko? Napatay? Meron ba? Paano ka makakapatay eh? Andito ka sa opisina mo, nagsusulat. Tsaka, journalist ka, hindi ka pulis. Naintindihan mo? Sige. Itulungan mo yung ginagawa mo para gumanda naman yung image namin sa publiko. Take care.